Malalaman natin ang lubos na pighati sa nakaraan ni Monk, sa mismong isla kung saan siya lumaki, alipin silang lahat ng mismong British Empire. Dito magsisimula ang kanyang napakasaklap na kwento, puno ng takot, gutom, at pangungulila. Ngunit habang ibinubukas natin ang bawat pahina ng kanyang nakaraan, isang tanong ang bumabalot sa lahat, bakit siya nagtaksil sa mga batang inalagaan niya, ngayon na kinikilala bilang Mother Goose? Ano ang nagtulak sa kanya sa ganitong madilim na desisyon? Ang kasagutan mga Kops, ay nagtatago sa lilim ng kanyang mga alaala. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Jack the Ripper Case Files Kabanata 56. For the Homeland. Sa pagsisimula ng kabanata, matindi ang galit ni Gina. Buo ang tiwala niya kay Monk, at para sa kanya, imposibleng magtaksil ito sa Mother Goose. Ngunit si Danny mismo ang nagpatunay, nakita niya ng malinaw ang ginawa ni Monk. Wala nang pwedeng ipagpilitan. Masakit man, iyon ang katotohanan. Sa isang sulok ng selda, nananatiling walang malay si Jasper, isang hakbang lang ang layo mula kina Danny. Siya ang unang nagbabala kay Gina noon tungkol sa traidor sa grupo. Ngunit para kay Gina, kahit paulit-ulit pa itong sabihin ni Kroll at Danny, kasinungalingan lang ang lahat. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Nauunawaan naman ni Kroll ang pinagdadaanan ni Gina. Ganoon din ang naramdaman niya, hindi makapaniwala. Para sa kanila, si Monk ay higit pa sa kasamahan. Itinuturing na siyang pamilya. Mahal nila siya bilang isang tunay na ama ng Mother Goose. Ngunit kailangan tanggapin ang masakit na realidad, narito na sila sa puntong hindi maikikaila ang pagtataksil ni Monk. Nanahimik si Gina, tulala sa bigat ng narinig. Ilang sandali pa, bigla niyang ibinangga ang ulo sa makapal na rehas. Napansin ni Luna ang bigat ng nararamdaman niya at hindi nakatiis na magtanong kung sino nga ba ang Monk na binabanggit nila. Doon nagsimulang magkwento si Gina. Si Monk ang kumupkop sa kanya matapos patayin ng 5 major organizations ang kanyang mga magulang. Sa pinakamadilim na yugto ng buhay niya, si Monk ang nagbigay ng tahanan. Hindi nagtagal, silang dalawa ni Noah ay tinuruan ni Monk kung paano mabuhay sa mga squatter ng London, paano lumaban, paano magtago, paano mag-survive. Binigyan sila ni Monk ng pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Sa Mother Goose, doon nila unang naranasan kung anong pakiramdam ng may tunay na pamilya. Madalas pa ngang mag-agawan sina Noah at Gina sa pagkain, kaya si Monk ay napipilitang sawayin sila para hindi na mauwi sa away, isang ama na disiplinado pero mapagmahal. Para sa lahat ng miyembro ng Mother Goose, si Monk ang naging haligi ng grupo. Kaya nang marinig ni Luna ang buong kwento, hindi niya maiwasang malito. Paano nagawa ni Monk na pagtaksilan ng mga taong itinuring niyang mga anak? Ayon kay Kroll, iyon din ang tanong na hindi nila mahanap ang sagot. Pare-pareho silang hindi makaunawa. Nang medyo kumalma si Gina, sa kanya nasabing si Noah ang pinakamasasaktan sa lahat. Matapos mawala ang ina at iwanan ng sariling ama, lahat ng tiwala niya ay ibinigay kay Monk. Nanginginig sa galit at pagkadismaya si Gina, alam niyang pag dumating sa kaalaman ni Noah ang totoo, hindi nito kakayanin. Halos maluha siya. Ramdam ni Luna ang bigat ng sitwasyon, lalo para sa kuya Noah niya. Paglipat ng eksena, makikita si Noah sa isang maliwanag na selda, nakaupo habang nakatali ang kamay at paa. Nasa harap niya si Monk. Kita sa mukha ni Noah ang puot habang hinahanap ang kasagutan kung kailan nagsimula ang pagtataksil. Tahimik lamang si Monk, umiinom, hindi tumitingin sa kanya. Muli, humihingi ng sagot si Noah. Bakit sila pinagtaksilan? Bakit ang Mother Goose? Ngunit nananatiling nakayuko si Monk, walang tugon. Hanggang sa wakas, nagsimulang magsalita si Monk, hindi bilang kasamahan, kundi bilang isang amang napilitang magbukas ng lumang sugat. Isinalaysay niya kay Noah na minsan na niya itong nasabi, ang lugar na kanyang sinilangan ay isang maliit na isla sa Caribbean. Kung may impyerno man sa mundo, iyon mismo ang lugar na iyon. Ginawang kolonya ng British Empire ang isla. Sinakop ito, at pinwersa ang mga tao na magtrabaho ng walang pahinga at walang kabayaran. Ang mga bumabagsak sa pagod sa pagbubuhat ng sugarcane ay lalo pang pinahihirapan hanggang mamatay. Walang awa ang sinapit nila. Inubos ng British Empire ang lahat ng yaman ng isla hanggang sa huling patak. Hindi rin nakaligtas sa pang-aabuso ang mga kababaihan. Sa mga kalsada, makikita ang mga batang butot balat na walang magawa kundi panoorin ang pagdurusang nagaganap sa harapan nila. Sa isang gabi ng sukdulang pagod at pagkadismaya, napagpasyahan ng mga tao sa isla na tapusin na ang takot na araw-araw nilang tinitiis.
Wala nang saysay ang manatiling buhay kung ang buhay mismo ay libingan ng gutom, latigo, at walang humpay na pagtatrabaho. Kaya sama-sama silang lumusob sa base ng British Empire, isang huling pag-atake na handa nilang pag-alayan ng kanilang mga buhay. Ngunit bago pa man nila marating ang pader ng kalaban, sinalubong sila ng sagad-sagarang putok ng mga baril. Hindi iyon labanan, iyon ay massacre. Isa-isang bumagsak ang mga nag-aklas hanggang sa mawalan sila ng buhay. At tulad ng palaging nangyayari sa digmaang hindi patas, nagwagi ang imperyo sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng napakaraming bangkay, iisa ang itinira, si Monk. Hindi niya alam kung bakit siya binuhay, awa ba iyon, parusa, o kapalaran. Nang tuluyang matanggal ang piring sa kanyang mga mata, nagulat siya sa lugar na kanyang kinaroroonan. Isang malinis at marangyang silid, ganap na kabaligtaran ng amoy ng dugo at usok sa labas. Sa loob, nakaupo ang 4 na leader ng Royal Dragon, tahimik na pinagmamasdan siya. Habang tinitimbang ng 4 ang magiging kapalaran niya, napansin ni Monk ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Matthew, puno ng pagkamangha. Para sa isang veteranong sundalong tila nakakita na ng lahat, kamangha-manghang tanawin ang walang takot na paglaban ng wala pang 100 tao laban sa hukbo nilang kinatatakutan sa buong mundo. Dahil doon, naisip ni Matthew na mas malaking sayang kung basta na lang tatapusin si Monk. Mula roon isinilang ang posibilidad na umanib siya sa Royal Dragon. Kasunod noon ay inilahad ni Cyrus ang mas malaking alok kung sasama si Monk at tutulong sa kanilang misyon na pabagsakin ang 5 major organizations, maaaring mabigyan ng autonomy ang kanyang bayan, isang uri ng kalayaang hindi kailanman natikman ng kanyang mga kababayan. Sa harap ng tiyak na kamatayan, iyon ang nag-iisang daang may bahid ng pag-asa para sa kanya at sa bayang pinagmulan niya. Pinapili siya, lumaban at mamatay, o mabuhay at gamitin ang buhay na iyon para sa mga tao ng kanyang isla. At doon unang pinili ni Monk ang mabuhay, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong naninirahan sa minahal niyang pulo. Iyon ang unang katotohanang ibinunyag ni Monk kay Noah. Ipinahayag niyang mula pa sa simula, ang Mother Goose ay hakbang lamang sa mas malaking plano, at ang mga batang inampon, tinuruan, at dinisiplina niya ay bahagi lamang ng paghahanda laban sa 5 major organizations. Ngunit hindi hinayaang maging iyon ang katapusan ng kwento ni Noah. Tahasan niyang sinabi na kasinungalingan ang sinabi ni Monk. Bilang mga batang galing sa squatter, sanay silang makita kung nagsisinungaling ang isang matanda. Halata naman daw, wika ni Noah, na hindi sila kasangkapan, dahil alam at ramdam niya ang tunay na pag-aarugang ibinigay sa kanila ni Monk. Alam niyang ang tahanang binuo nito ay hindi kailanman naging peke. At sa paraan ng pagtingin ni Noah sa taong itinuring niyang ama, nabasa ni Monk ang katotohanan na matagal na niyang pilit na itinatago, hindi niya sila ginamit. Minahal niya sila. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Monk ang mga oras na kasama ang Mother Goose, ang ingay, tawanan, tampuhan, at simpleng kasiyahang hindi niya naranasan sa sariling kabataan. Ang ngiting ibinibigay niya noon ay hindi kailanman naging kasinungalingan. Habang inaalala niya iyon, napangiti siya ng bahagya, isang ngiting nagmumula sa pag-amin sa sarili. Iyon ang hindi maitatanggi ni Monk, minahal niya ang mga batang iyon bilang tunay na pamilya. At habang lumulubog ang eksena sa kalungkutan, may isang figurang nagmamasid mula sa dilim. Tahimik, hindi nagpapakita, ngunit malinaw ang pag-unawa nito sa kwentong narinig, kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at katotohanan. At ito na pala ang ating bida na nagtatago sa dilim, ang taong naghihintay ng tamang sandali upang iligtas si Noah at ipagpatuloy ang misyong nakataya ang kinabukasan ng lahat. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina